Ang vampirang nasusuklam sa dugo sa kaibuturan ng isang madilim na kagubatan ay nakatayo ang isang sinaunang kastilyo, tahanan ng Count Lucian Nightshade, isang vampira na hindi katulad ng iba. Habang ang kanyang uri ay nagsasaya sa lasa ng dugo ng tao, hinamak ito ni Lucian. Ang pag-iisip lamang ng paglubog ng kanyang mga pangil sa isang walang magawang biktima ay naduduwal na siya. Bago tayo magpatuloy sa ating channel, kung mahilig kayo sa mga kagaya nitong kwento, ay maaari bang pakisubscribe ang ating channel na Vando Vlog at pakihit mo na rin ang notification bell button para lagi kayo ma-update sa bago nating upload na video. Maraming salamat at magpatuloy na tayo. Sa loob ng maraming siglo, itinago niya ang kanyang lihim na nagpapanggap na katulad ng iba pa niyang kamag-anak na uhaw sa dugo. Ngunit sa totoo lang, ni minsan ay hindi siya kumitil ng buhay. Sa halip, nakaligtas siya sa isang kakaibang ditakatas ng kamatis, bihirang steak, at kapag siya ay talagang desperado, isang paghigop ng red wine. Lucian, humihina ka, panunuya ng kanyang pinsan na si Victor isang gabi. Kailan ka huling nagpista? Pilit na ngumiti si Lucian. I prefer to savor my meals, cousin, not rush them like a savage. Pinikit ni Victor ang kanyang kumikinang na pulang mata. May tinatago ka. Sa takot na matuklasan, nagpasya si Lucian na umalis sa kanyang kastilyo at maghanap ng kanlungan sa mundo ng mga tao. Nagpanggap bilang isang maputlang iskolar. Lumipat siya sa isang tahimik na nayon kung saan binuksan niya ang isang maliit na tindahan ng libro na pinupuno ang mga estante nito ng mga kwento ng pakikipagsapalaran, misteryo at romansa. Natagpuan niya ang kapayapaan sa mga pahina ng mga libro at ang init ng pagsasama ng tao. Ngunit isang gabi, dumating ang problemang kumakatok. Isang dalagang nagngangalang Elise ang natisod sa kanyang tindahan. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Tulungan mo ako, napabuntong hininga siya. Hinahanap ako ng vampira. Kumirot ang puso ni Lucian. Naririnig niya ang nakakatakot na tawa ni Victor sa hangin. Nahanap na siya ng kanyang pinsan. Determinado na protektahan si Elise, gumawa si Lucian ng isang bagay na hindi pa nagagawa ng vampira. Nakipaglaban siya sa sarili niyang uri. Niloko niya si Victor sa bawat pagliko gamit ang kanyang katalinuhan sa halip na malupit na lakas. Sa wakas, habang papalapit na ang bukang liwayway, sumigaw si Victor, "Hindi ka vampira, Lucian. Isa kang kahihiyan." Kung ganoon, sagot ni Lucian, mas gugustuhin kong maging isang kahihiyan kaysa sa isang halimaw. Sa mga unang sinag ng sikat ng araw, tumakas si Victor sa mga anino, natalo. Si Elise, gulat pa rin, ay tumingala kay Lucian. "Iba ka? Iba ka?" Napangiti siya, inilantad ang mga ngipin na hindi pa nakakakuha ng dugo. "Napaka." Mula sa araw na iyon, ipinagpatuloy ni Lucian ang kanyang tahimik na buhay kasama ng mga tao na nagpapatunay na kahit isang nilalang ng kadiliman ay maaaring pumili ng liwanag.